May mataas na antas ng technology at preparasyon ng Japan para sa mga sakuna tulad ng lindol at tsunami, ngunit ang laki pa rin ang pinsala. Kaya paano na kaya ang ibang bansang di gaanong mayaman tulad ng Pilipinas? Ano ang gagawin ng mga ito sa panahon ng kalamidad? Kasama natin ngayon si Senator Loren Legarda, Chair ng Senate Committee on Climate Change, para pag-usapan yan. Magandang umaga, Senator Legarda. Magandang umaga sa iyo, Howie. At congratulations sa inyong news program. Maraming salamat po. Cara. Given na hindi sapat ang preparasyon ng Pilipinas, hindi na natin kailangan pag-usapan yung kung sapat o hindi. Ano dapat ang maging prioridad ng pamahalaan sa preparasyon na kailangan natin gawin? Unang-una, kung ihahambing natin sa mga nakaraang taon, mas mataas ngayon ang awareness o kaalaman o interes ng mga tao sa tinatawag natin disaster preparedness o paghahanda. Kaya in that sense ay mas matagumpay dahil mula pa nung nakaraang 10 taon, Howie, ay advokasya ko na itong DRR, Disaster Risk Reduction, na mula pa nung sa Senado ay ano yun, hindi nakikinig ang mga tao. Pero gaya na nangyari sa Ondoy at Pepeng, doon sila naging aware sa climate change. Ngayon naman sa Japan earthquake, naging aware sa disaster preparedness and disaster risk reduction. Ngunit, gaya ng sinabi mo, maaring hindi handa talaga ang Pilipinas. Mataas ang kaalaman, mataas ang interes, malaking improvement. Pero kung tignan natin on the ground, sa barangay, sa regular man in the street, hindi pa tayo nagdi-drill ng ayos at yung mga alituntunin ay hindi sapat. Ano ang dapat gawin? Laganap na information dissemination at ang pribadong sektor, ang mga may-ari ng gusali, may-ari ng mga mall, may-ari ng mga private na mga cinema, hanggang mga may-ari ng mga subdivision, hanggang mga association ng mga homeowners, hanggang sa mga tumutulong sa mga informal settlers. Kailangan magkusa na tumulong, turuan ng mga tao sa panahon ba ng lindol, ano ang dapat gawin, saan dapat pumunta. Ang pampublikong sektor naman at ang gobyerno ay dapat din mga alituntunin at yan ang trabaho ng OCD, Office of Civil Defense, na siyang sekretariat ng National Disaster Risk Reduction Management Council. Napakahaba niya, no? Pero ito'y isang council na tinatag ng ating batas na ginawa para siyang maging katulong natin sa panahon ng mga pagdating ng natural hazards sa tinatawag. So, pero ang atensyon ng publiko ngayon nasa lindol, tsaka yung posibilidad na mangyari dito, yung nangyari sa Japan, nangyari sa New Zealand. Sa tingin mo ba, dapat muna ilagay sa back burner yung climate change at tutukan ng atensyon ng pamahalaan yung paghanda natin para sa lindol at yung mga tsunami na nagbubunga nito? Alam mo, Howie, magandang tanong yan. Ang climate change adaptation at ang disaster risk reduction ay magkapatid. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, ito, paghandaan natin ang disasters, ang climate change itabi natin. Dahil pag tayo ay naghahanda para sa pagdating ng natural hazard, gaya ng bagyo, ang lindol, bagamat hindi yan dulot ng climate change, ang paghahanda dito ay siyang tutulong para tayo ay mag-adapt sa climate change. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, kalimutan natin ang climate change, disasters ang ating bigyan ng pansin. Dahil pag tayo'y handa sa malalakas na bagyo, pag tayo'y handa sa mga landslide, pag tayo'y handa, pati na rin sa lindol, ang ating pag-akma ng ating pamumuhay sa pagbabago ng klima ay matutulungan na rin. Kaya magkapatid yan. Napabalita kahapon, galing yata sa PhilVox, na sinabi nila kapag may malaking lindol sa Maynila, magkakaroon daw ng liquefaction yung mga lupain na malapit sa Manila Bay, lalo na yung mga reclaimed areas. Katulad ng tinatayuan ng Senado. Posibleng lumubog yung lupa at gumuho yung building. Kasama ba sa adaptation o paghahanda yung paglipat na ng Senado mula dun sa area na yon at pumunta sa ibang lugar? Iliwanag natin, itong liquefaction ay maaring mangyari pero hindi naman siguradong mangyari. Gaya ng sinasabi nila nga JICA Sadi noong 2004 na ang magnitude na 7.2, 7.4 na earthquake, iba pa yung magnitude, iba yung intensity na 8 na maaring mangyari. At maraming mga trench, iba yung Manila Trench, iba daw yung West Valley Fault. Ngayon, ito ba siguradong gumuho ang mga building sa reclaimed area? Ayon sa DPWH na sinabi, ayon na rin sa PhilVox kay Dr. Solidum, hindi ibig sabihin tayo'y nakatayo sa isang reclaimed area, sigurado tayong lalamunin ng laot. Hindi, nasa struktura pa rin. Kaya ano ang pinakamaganda, pinakamahusay na paghahanda para hindi tayo masalanta sa panahon ng natural hazard gaya ng lindol o sobrang ulan?
ang structural integrity. Ibig sabihin, ang pagsusunod ng mga building code at para talagang maging mahusay ang ating pagtatag ng ating mga gusali. Dahil maski raw tayo ay nasa reclaimed area, kung mahusay naman ang pagtayo ng ating mga structures ay hindi tayo, hindi magko-collapse yung building, maaring gumalaw daw pero hindi naman daw magko-collapse. Ngayon, maski tayo nasa patag na lugar, kung masama ang pagkatayo ng building, ay guguho naman yung building. So na-check na yung integridad ng building ng Senado, yung GSIS Hindi building? maliwanag yung sagot dahil ayon sa Public Works Department, ang Senado daw ay hindi pa nasama sa mga government buildings dahil umaarkila kami sa GSIS na itong na-evaluate, na-monitor o na-retrofit. Ngunit ayon naman sa General Services in charge ng Senado, ito raw ay na-inspection na. Kaya ito'y binigyang kumpansin na hiniling ko sa administrator ng ating building at sa Senate Secretariat na bigyan ng pansin ito. Siyempre, hindi lang Senado ang dapat tingnan, kundi ang lahat ng pampublikong gusali kung saan napakaraming tao. Pero sa ngayon, may peace of mind kayo kapag may naghihiring, may bisita kayo doon sa building na yon. May peace of mind ba, ha? Well, kailangan natin paghandaan. At yung paghandang yan nga ay maliban sa alam natin maayos ang pagkagawa ng gusali, yung ano ba ang ating gagawin? Tayo ba ay lalabas sa isang malawak na lugar na walang mahuhulog sa atin? Tayo ba ay bababa sa gusali or aakyat? Mali pala yung aakyat, diba? Kala natin dati, o pag meron earthquake, pag may lundol, kala natin ang mga Hapon umaakyat sa top floor. Well, sabi ni Dr. Solidum, hindi daw dapat yan. Dapat bumaba at lumabas kung may panahon sa ganon. Nabanggit niyo yung adaptation to climate change. Para sa mga manonood na hindi masyadong alam yung term na yan, specifically, ano bang konkretong aksyon para maka-adapt tayo sa climate change? Okay, simpleng adaptation. Una, ano yung climate change? Pagbabago ng klima. Ano yung adaptation? Pag-akma. Ang ibig sabihin lang, dalawa yan mitigation, adaptation. Ang mitigation, ibig sabihin na babawasan natin ang ating pag-pollute o pagbigay ng toxic emissions, greenhouse gas emissions sa ating atmosphere para hindi naman sobrang uminit, para hindi magkaroon ng global warming. O sige, simplihan natin. Yung mitigation, babawasan natin, i-avoid natin sa ating pagbabawas at pagsimple ng buhay. Yung adaptation, ito yung aakma natin ang ating pamumuhay. Kasi ang Pilipinas, less than 1% naman ang ating contribution sa pandaigdigang pollution. Ngunit tayo naman na isa sa 10 pinaka nasasalanta sa panahon ng bagyo at pagbabago ng klima. Unfair, oo nga, pero ganun. Kaya dapat matuto tayo mag-adapt, akmain ang ating pamumuhay. Ano ibig sabihin nan? Kung tayo ay nakatira sa mga coastal barangay, ang ating mga mangroves o bakawan ay maliban sa wag natin putulan, ay magtanim pa tayo ng mga bakawan, mangrove reforestation. Kung tayo naman ay nasa kabundukan, ay tayo naman ay hindi lamang wag pumutol, ay magkaroon tayo ng community-based reforestation, magtanim tayo. Maganda siguro agroforestry, itanim natin yung mga pwede natin pitasin at kainin para hindi lang yan makakatulong sa ating kalikasan, kundi na rin sa ating mga tiyan at sa kabuhayan. Ano pa yung mga simpleng pamumuhay? Gaya ng pagsusunod ng batas na ginawa ko, yung paghihiwalay ng basura. Bakit yan mahalaga? Dahil sa panahon ng, yan, maikli lang ang summer ngayon, maraming tag-ulan daw. Kung tinatapon natin ang basura sa ating mga esteros at kanal sa panahon ng malaondoy na ulan at malapepeng na ulan, imbis na pumunta ang tubig sa ating mga drainage at yun ang daanan, daluyan, ay walang dadaanan dahil puro basura. Kaya i-implement natin yung Solid Waste Management Law. Ilan lamang to sa mga adaptation. At the same time, disaster reduction na rin yan. Dahil pag ginagawa mo yung adaptation, nagre-reduce ka na rin ng disaster. Marami pang mga dapat gawin na kayang-kaya, sundin lang natin ang batas. We don't have to reinvent the wheel. We don't have to rethink everything. We just have to follow. Sundin lang ang mga simpleng batas na nandyan na in place. 1989, yung Rainfall Collection Act. Hindi pa ako senador, ako pa'y mamamahayag gaya ninyo ni Cara. Meron ng Rainfall Collection Act. Bawat barangay ay dapat magpatupad ng pangongolekta ng tubig ulan
bakit naman tayo mauubusan ng tubig? Tayo ay isang tropical country, tag-init, tag-ulan, at tayo'y arkipelago. Pero bakit tayo palaging pumipila sa tubig? Ngunit kung pinapatupad natin yung Rainwater Collection Act at bawat barangay, bawat bahay ay may pangkolekta ng tubig, ay meron tayong tubig sa panahon ng tag-init. Ilan lang yan sa mga batas na nandyan na, sundin lang po natin. Okay, mahalagang issue yan. Pero I cannot end the interview na hindi ko tatanungin yung tungkol sa impeachment proceedings na aabot na sa Senado. Malaki bang distraction ito para sa mga importante rin bagay na kailangan gawin ng Senado? That's equally important. At kahapon lang ay naipasa namin yung aming rules ng impeachment trial. Ito'y isang role ng Senado na dapat gampanan at yan ay tutuparin namin hanggang sa kaya namin. No? Kaya pag-resume ng Senado sa May 9, kami magko-convene into an impeachment court. At yan ay gagawin natin halos araw-araw within 5 days pero hindi po mag-suffer yung ating lehislatura. Yung ating mga batas na ginagawa, yung ating mga hearing na sinasagawa ay magpapatuloy din habang meron tayong impeachment trial. Okay, maraming salamat po, Senator Lauren Salamat, Vergara. Howie. Salamat sa inyo.